I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello. Bagamat nabalitaan nyo naman ito siguro nahuli tayo, but it's okay. Yan si Eden Santos, nako, sinibak sa PCO. May paglabag kasi ito sa protocols guys Kung ano po ang rules ng PCO, dapat sundin nyo mga journalist. Not all naman, si Eden Santos lang naman. So ayan, tinanggal po siya, sinipa siya sa PCO. Aba talagang sayang yun. Kasi pag ikaw isang journalist, reporter, malaking karangalan yun pag na-assign ka dyan. Malacanang po yan Kanya lang, lumabag ka sa patakaran nila, di tanggal ka ngayon. Ibahin mo ang Marcos administration. Kakaiba yan. Mahigpit sa rules. Mga kababayan. Pero, kahit naman sinibak naman yan, sinipa dyan sa PCO, ay humiling naman sila ng kapalit. Actually, yan po yung statement ng Malacanang, mga kababayan. So, dahil dito, mga bes, ayan basahin po natin dito sa taas. Sabi po ng Philippine Star. See? Sabi dito, the request was a clear overreach of PCO's authority. Ayan. Read. The Malacanang Press Corps on Friday vehemently opposes the Presidential Communication Office, which is ang PCO, attempt to remove NIT 25 reporter Eden Santos, calling the move a clear overreach of authority after a supposed protocol breach. Ayan, kasi so dahil dyan mga kababayan, pakita natin kung ano ang paglabag na ginawa ni Eden Santos. May video kasi dyan while the officer recognized the need to ensure the president's safety and well-being, it should never be at the expense of the freedom of the press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearse sound bites. The statement read, agay, Eden Santos, anyari sa'yo. Ayan guys, PCO, ASEC, Erel Sun Kabatbat wrote to Net 25 News Chief Paul Padua requesting a new reporter from the station after Santos breached the protocols of approaching President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. during an event on June 25, 2025. Ayan humingi sila ng bagong reporter. Lumabag kasi siya sa protocols. Alam nyo naman guys, ito si Eden Santos, medyo may pagkaano ito may pagka maharas sa pagtatanong. Yan, sa pagtatanong, isa na rin yan. Alam na alam po natin yan, ang pagtatanong niya, no? Ang nakikita ko lang in my own, in my own eyes, while I'm watching, every time na magkaroon ng press briefing si Jose Castro, nakikita mo ito, si Eden Santos, na kung magtatanong, nakikita natin lahat, kahit kayo, intentionally no? Parang sinasadya niya ang dating sa akin lang sinasadya niya parang mayroon siyang pinagtatanggol, di ba? Kahit sabihin mo, hindi dapat yung itatanong niya, talagang itatanong niya. Ibabaling niya pa kay PBBM. Hindi ba hindi maganda yun? Para intentionally talaga yung ginagawa niya, pagtatanong. Plus ito pang pagtatanong niya kay Pangulo, na alam niya na lumabag siya sa protocols o ano man ang rules nung that time na yon, na kung saan ang Pangulo nagpunta doon kasi in-inspection niya yung 65 billion na kontrabando. Siya pinangunahan niya. Hindi niya alam na lumabag na siya sa patakaran. Di ba? Maano to magaspang ang bunganga nito sa totoo lang. Ayan guys, yung statement ayan po yung statement ng Malacanang. Basahin pa ba natin? A statement from the officer of the Malacanang Press Corps in the incident involving Miss Eden Santos. Agay. Yan, the Malacanang Press Corps through to the officer wrote a letter to the Presidential Communication Office PCO to express its grave concern over the development. The officer questioned the supposed protocol breach used the basis in request
for a member replacement and firmly oppose such a course of action. The request was a clear overreach of the PCO authority. Ayan na mga bes. Yan ang sinasabi natin, Eden Santos eh. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi ka marunong sumunod kung ano po ang patakaran. Agay. While the officer recognized the need to ensure the president's safety and well-being, it should never be at the expense of the freedom of the press to tell stories that go beyond photo opportunities, press release, and rehearsed sounds bite. Agay. Okay? Ayan na guys, hindi na natin diretsuhin na tanungin kasi binasa na natin sa taas. So dahil dyan mga kababayan, panoorin nyo po itong video na ito na kung saan si Eden Santos ay talagang lumabag kung ano man ang protocols ng PCO. Yan ang hirap sa kanya. Tapos I hope no, na sa pagkatanggal sa kanya, hindi niya bibigyan ng masamang magtatampo or sumama ng loob kasi kasalanan din niya naman eh. Alam niyo naman ang mga dilis sa social media. Di ba? Ito kasi under ng Net25. 'Di ba ang Net25 sa INC ba 'yan? Di ba? Kitang-kita naman natin parang talaga makaduterte siya. I don't know, guys. Parang 'yun lang nakikita ko, ha. Intentionally lagi yung tanong niya kasi. May pagka magaspang ang bunganga nito. Di ba? So dahil dito mga best, para kompleto detalyado panoorin niyo itong video na ito. Okay? Eto na. Tingnan niyo dito mga kababayan na. Ayan si Pangulong Marcos Jr. Yung sa pagbisita niya doon sa 60 billion ng kontrabando. Ito naman si Eden Santos. Pinangunahan niya. Kung nakita niyo, ayan o. Ayan o. Ano yan eh, kung baga, parang binastos mo yung protocols ng Pangulo at yung pagtatanong, hindi naman dapat. 'Di ba? Yan. Kung baga, inaawat nga siya eh. Inaawat siya ng isang bodyguard ng Pangulo. Siya naman, gusto niya pang interviewin pa ang Pangulo na wala pa sa oras. Na alam po niya na magsasalita ang Pangulo sa harap. Ito minsan guys, hindi po nila nakikita yung pagkakamali nila or nakakalimutan nila yung patakaran ng PCO na bawal yung mga ganyan. Pangbabastos kasi yun eh. Hindi lang sa Pangulo ha, pambabastos din sa ibang mga journalist na kasama mo, tapos ikaw naman, inuungusan mo na hindi naman karapat-dapat yung ginagawa mo, na bawal naman pala yun. Ganon. Yan po ang nagiging paglabag niya. So, sana, no, kung natanggal man siya, di wag siyang sumama ng loob dahil kasalanan niya po yun. Wag na magkuda-kuda pa sa social media or magpo-post ka. Kasalanan mo talaga yan. Tingnan nyo ang rules of regulation ng PCO ay mahigpit. Siyempre Pangulo po yan eh. Inaawat ka ng bodyguard niya tapos gusto mo pang magpumipipiglas. Di ba? Ngayon nag-request naman ang PCO ng bagong reporter. Di ba? At hindi naman masama po 'yun. Basta tinanggal lang si Eden, okay lang 'yun dahil na may kasalanan siya. At isa pa, yung kanyang pagtatanong, masyadong masyadong intentionally. Para sa akin lang ha, napapansin po natin yan eh. Parang nakikita mo, si Eden Santos, pag nagtatanong siya, talaga mayroon siyang pinapanigan eh. Mayroon siyang pinagtatanggol, the way na magtatanong siya. Kaya man, si Jose Castro, talagang sinagot niya ng maayos at barado. Lagi ito si Eden Santos sa kanya. At may basihan naman si Jose Castro. So yun mga kababayan, ang mga pagkakamali niya, marami as in. Well, napansin po natin yan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video sa inyo. Maraming salamat sa inyong watching. See you again. Kayo na pong balang umusga kay Eden Santos. Madam Eden Santos, huwag kang magtatampo. Kasi kasalanan mo rin yun, madam. Pangulo po yan. Kaya ang protocols, importante po yan sa isang katulad mo na journalist. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again. Bye 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 and babus. God bless Philippines.